Meron nagtanong sa akin, isipin nyo na lang katang isip ito, kwento-kwento lang. Bakit heavily promoted ang mga content na walang meaning kaysa sa mga content na very makabuluhan? Sabi ko ay entertaining naman kasi yung mga inakala nating walang meaning. Meron naman. Marami sa atin, maybe 90% of us, nasa social media to be entertained. Ako, naaaliw din ako minsan sa mga nagsasaya. Ako nga, nagpapatawa din ako eh. Nang-aaliw lang. So, mabigat na yung buhay eh. So, minsan gusto mo na lang ma-entertain, maaliw, matuwa, humanga. Yeah. Sabi niya sa akin, true, pero I think it's more than that. And na-gets ko yung kausap kong yun. Kasi sa lahat ng aspeto rito sa mundo, ang tinatago yung katotohanan. Bakit ka mo? Pag nalaman ng mga tao, kunwari yung katotohanan, kagaya niyan, sa gobyerno na lang natin, sumingaw yung flood control controversy. O, di, hindi na sila basta-basta makagawa ng, although may garapal na sila, iba na sila ngayon, garapal na. Pero yung truth kasi, hindi, will prevent you from doing things kahit papano na masama, na bad. Di ba? Totoo yan eh. Kapag kunwari ikaw ay nag-addict, alam nila yung katotohanan na nag-addict ka dyan sa gilid. Bistado na nila, alam na nila na nandun ka sa gilid na yun. Hindi na safe para sa'yo na doon ka mag-addict. Di ba? Baka pa siya lang kabigla ng pulis. Di ba? Ganon kasi yan eh. Baka may magsumbong na sa pulis. Ganon din naman sa mga korporasyon. Bakit tinatago yung mga kabalbalan? Kasi, di ba? Mabisto. Ang masakit nito, maraming mga pagkakakitaan, maraming mga katotohanan, maraming mga kalokohan ang itinatago in plain sight. Ang sasabihin lang nila kunwari, kasi ito yung batas, hindi naman yun yung batas. Ito, ganito kasi, sinabi sa amin, ganito. Utos nung may-ari, hindi naman pala utos. Ang katotohanan kasi is always powerful. It's always powerful. Kaya sinasabi that truth will set you free. At maraming nabibilanggo dahil sa maling katotohanan. Di ba? Maraming nabibilanggo literally. Maraming nabibilanggo sa sitwasyon. Literally. Because of the truth na ipinagkakait. Kayong lahat, naranasan nyo na sa buhay nyo. Kunwari, ikaw ay empleyado. Ang katotohanan ay masipag ka, mainam ka, magaling ka. Pero that is not the truth that they're running with kung gusto ka nilang sirain. Mamaya niyan, yung nakakarating sa boss mo, tamad ka, wala kang ginagawa. Ipagkakait nila yung truth na yon. Ikaw, gawa ka lang ng gawa. Pero pinagkait nila yung truth na yon, na ikaw ay capable. Bakit ka mo? Baka mabigyan ka ng pabor, number 1. Baka ma-permanent ka, number 2. Baka palitan mo yung mga trabaho ng iba, number 3. Number 4, baka masilip mo yung kalokohan nila. O dili naman kaya, masilip mo yung mga anomalyang ginagawa nila. So, kailangan wala kang access doon. Ako, bata pa lang ako, alam ko na yung mga ganyan. And I see everyone play their games. And ako, kung makikipaglaro ako, magiging masamang tao ako eh. Mananalo ako, malamang. Ganoon naman ako ka-confidence sa sarili ko. Sa kahit na anong laro, matatalo mo lang ako. Pagka, ito, allow me na lang, no? This is a yabang na figure of speech na rin. Kwentong barbero na lang, gano'n. Tatalo mo lang ako kahit saan. Pag pinayaan kita, bigay sabihin, pinayaan kita, I'm waiting for you to do the right thing. O I just want to see your skills or how you're going to react to winning or to something. Because alam ko na yung karakas eh. That is why pag sinasabihan ako, bakit pinagkatiwalaan mo yun? Ganun talaga. Kung wala kang pagtitiwalaan sa mundo na ito, walang mangyayari eh. Pero, minsan nadi-disappoint ka. Minsan you're just waiting to do the right thing. Ganun talaga. Minsan nagulangan ako. Binentahan ako ng mamahalin na something. Alam ko naman yung presyo. Kaso wala naman akong access doon. So may mga bagay akong kinoconsider na hindi ko naman makukuha yun ng sarili ko lang. Diba? So
O ito, okay na yun. Ganun ang laro ng buhay. You just, hindi naman siya nagpapatalo ka. Hindi naman siya, you just, hayaan mo lang sila. May mga bagay na hindi mo makokontrol eh. Pag pinilit mong kontrolin, magiging masamang tao ka lang. Giriang ka lang, gagawa ka ng moves na makakaperwisyo lang. Especially kung may dunong ka. Di ba? Ang tanong, gusto ba ni Lord yun? Minsan, gumagawa ako, minsan. Kailangan gumanti minsan. Pero, gusto ba ni Lord yun? Baka hindi. Di ba? Kaya, doon ko na lang sinusuko, makapangyayari ang nais mo. Di ba? Ganyan lang naman eh. Although, masakit pa rin sa akin na, alam mo yun, but that's life. Diba? Kaya minsan tinanong ako sa isang trabaho ko, ano bang kontribusyon mo dito? Aywan ko, hindi ko alam. Siguro fairness. Fair ako eh. I think I'm a very fair colleague. I'm a fair boss. That's what I try to do, to be fair. Kasi yun din ang gusto kong paraan kung paano ako itrato sana. Bagamat hindi. Kung paano ko gustong pakitunguhan ako, ganun ko rin binibigay sana sa iba. God bless.